Amen. Ngayon po ay magsisimula na tayo ng ating Sunday School Service. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nag-aaral na agad tayo. Bago lahat, siguro bago tayo mag-aaral, tayo na tayo lahat, manalangin muna tayo. Kahit yung manaming Diyos, sinasalahin, salamat po Lord sa umaga nito. At sa pag-aaral po ng Panginoon sa aming Sunday School, kaya po sa patuloy na magabay sa amin, mga po namin, Panginoon, na nais po sabihin sa amin. At kailangan po namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po yung mga kapatira na kapunta rito, tuloy po silang gabayan. Pagpalain niyo po bawat isa rin po sa aming mga leaders, kay Pastor Jomar, Pastor Rob, kay Pastor Bo, ingatan niyo po silang gabayan sa kanilang mga pinaroroon niyo. At no, Lord, silang pabayaan. Palain niyo po bawat isa ng mga nakakapakinig po ng salita. Sa akin po, Panginoon, bigyan niyo po ko ng wisdom, kayo po maitas. Ito po ang sana nalayan sa Panginoon Jesus. Amen. Amen po. At ngayong umaga po, last week po, pinag-aralan po natin about sa sino pong nakakaalala ng pinag-aralan natin. About sa righteous and ano yan? David Bell. Devil today. Kasi di ba pinag-aaral natin about sa yung last part, yung wicked, medyo nagano kami ng pastor Nagkaroon kami ng tanungan. Kasi, assignment ko sa inyo. Assignment ko sa inyo yung, ano yung assignment ko? Nasa na yung mga anghel ngayon. Yung anghel mo. Ilaglag yung mga wicked angels, yung mga fallen angels pala. Na-assignment niyo po ba na nasagot niyo po ba yung tanong kung nasa na sila ngayon? Saan ba? Katabi niyo lang Sige, mamaya. Hindi ko na siguro sasagutin. Alam ko, nasagot niyo na pag-aralan niyo. Kasi medyo lalayo tayo sa topic ngayon. Ang topic natin is about statement of faith pa din, 17, of civil government. Sabihin, ano ba yung magiging katayuan natin pagdating sa ating bansa na merong namumuno, di ba? Ano yung dapat natin gawin? Kasi, kumbaga sa bahay, meron tayong mga patakaran. May mga policy tayo dyan. May mga utos din tayo dyan na pwede natin gawin, pwede rin natin hindi gawin. Di ba? Meron tayong mga batas sa mundo na minsan hindi talaga natin nasusunod. Pero minsan, pagka sinunod natin yung batas na yun, hindi yung makakabuti sa atin. Like din ng Bible, yung salita ng Diyos, diba? Inihahaman na sa atin na ito, gawin mo to. Pero, nasa sayo nga, free will yun, kung gusto mo bang gawin o hindi mo gagawin. Pero lagi mo tatandaan, kapag ikaw ay lingkod ka ng Panginoon, obligasyon mo na ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At ngayon, pag-aralan natin is about of civil government. Kung ano ba yung, bakit ba kailangan natin sumunod sa government? Bakit ba natin kailangan magpasakop sa kanila or sundin yung mga batas? At marami tayong mga batas. Sino bang mahilig dito mag-aral ng law? And civil. Alam mo ba yung yung preamble? Recite mo nga yung preamble. We the sovereign. Yun ang alam ko We the sovereign Filipino people. Marami pa yun. At marami din mga article yung pag-aaralan natin sa bansa. Ilan na ba ang article ng Pilipinas? Ang batas. Hindi ko rin naaral Ilan ba? Marami. Pastor, may idea po ba kayo? Ilan po batas ng Pilipinas? Kasi habang tumatagal, dumadami yung batas At marami ding mga batas na hindi pa napapasa ngayon. Diba? Alam naman natin yun, at alam din natin yung mga tao doon na mga kailangan ipasa na batas. Minsan hindi tayo agree. Diba? Pa tayo sa social media, nakikipagtalo pa tayo, huwag niyo ipasa yan. Tapos pinagpipray pa natin na huwag sanang ipasa yung mga ganung batas. At marami pang mga batas na inihaatan sa Senado o sa Malacanang, okay? Para maipasa yung mga batas nila.
Pag-pray natin yung mga batas na alam natin against sa Bible. Pag-pray natin na huwag may ipasa. Amen? Kasi pagka naipasa yan, yari tayo. Diba? Tayo din yung mahihirapan. At ngayon, yan, introduction pa lang po yun. Hindi pa naman napapahaba eh. Pag-aralan natin po yung mga dito po, introduction, flash po. Ayan, sabi dyan, we believe that civil government is of divine appointment. Diba? Ibig sabihin po na ang civil government, ito po ay pamahalaan, ay tinalaga ng Diyos para sa kapakanan ng kaisa. Diba? Parang ano lang yan eh, parang pattern lang yan. Baga, kung wala kang pattern, parang ganito, kung wala kang direction, kung hindi mo alam yung pupuntahan, hindi ka makakapunta doon. Yung civil government, ibinaano ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na itinalaga ito ng Diyos para sa kapakanan at kaayusan. Para may sinusundan tayo. Kasi pag wala tayong sinusundan, mga kapatid, kung wala tayong sinusunod na instruction, ano kaya mangyayari sa atin? Halimbawa sa kalsada na lang. Kung walang mga U-turn, wala yung, halimbawa sa kanan kasi ang daan, pag ganun. Pagpakaliwa, paano kung salung-salungat? Walang pattern, walang sinusunod. Siyempre, magulo. Diba? Walang intersection. Yung intersection, kahit saan ka pumasok, okay lang. Baga, walang instruction. Walang pwede kang mag-U-turn kahit saan, no? Ganito yun. Kasi, tas pwede kang dumaan sa expressway, pwede kang dumaan sa skyway. Diba? Yung mga yun, binibigay as instruction na dapat may sinusunod ka. Pag may nakita ka, halimbawa, nakamotor ka, may nakita kang skyway, bumundaan mo. Hindi yun para sa'yo. Di ba? Ang dito po, sa ating pag-aaral, itinalaga po ito ng Diyos para sa kapakanan, para sa kaayusan natin. Okay? Next, yung sumunod dyan, for the interest and good, ayan, and for the interest and good after of human society, the magistrates are to be paid. Kaya dapat po mga kapatid, pinag-pray din natin yung ating bansa. Yung ating, lalo na yung mga decision, yung mga nakatayo sa, yung mga nakaupo dyan sa Malacanang o sa ating, yung namumuno sa atin, at pinag-pray po natin. Kaya nga, aiming for that na may mga Christian din kahit pa paano sa ating mga namumuno sa bansa natin. Paano kaya kung wala, kung naging komunist tayo? Siguro hindi malaya yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo po minsan, sa sobrang laya natin, tayo po yung minsan hirap mag-share ng salvation. Diba? Pero sa ibang bansa, na sila ay mga komunista, sila ay hirap pasungan ng salita ng Diyos, sila pa yung uwaw na uwaw sa gusto nilang makapakinig ng salita ng Panginoon. Pero tayo, sad to say, diba, malungkot man sabihin na ganito yung nangyayari sa atin. Minsan tayo yung malaya. Sa sobrang laya natin, okay lang, kahit hindi natin namin. Kasi minsan, pagka nagsishare ka nga ng Bible, diba, kilala nila ang Panginoon. Oo, kilala nila. Kilala nila si Jesus. Alam nila makasalanan sila. Pero hindi nila alam yung pinakang puntong bakit ba ganito yung sitwasyon. Diba? Kaya mga kapatid, yung mga namumuno sa atin, mga senador, mga kung ano man yan, pag-pray natin sila. Okay? Kaya nga, amen din, dahil napasa yung tinatawag natin National Baptist Day, diba? Doon din yung pagkakataon na nakikilala din tayo. Ay hindi yung pagkakataon na, nakikilala yung Baptist, na ibahagi din natin sa salita ng Diyos. At yun po, conscientiously honored and obeyed. Dapat talagang in-honor natin, in-obey natin. Except only in things opposed to the will of our Lord Jesus Christ, who is the Lord of the conscience and the coming Prince of the kingdom. Kasi alam niyo po mga kapatid, kahit na pumunta tayo sa langit, o-obey pa din tayo, susunod pa din tayo sa Panginoon. Okay? Kahit na ano mangyari, kung ano man yung
mga batas na pinapaano sa atin, sundin natin. Kasi, number one dyan, ano tayo eh, ang number one na tatatak sa isip natin is, dahil nga Kristiyano tayo, we need to obey. Kailangan natin sumunod. Kailangan natin pakinggan sila. At marami pa po diyang mga verse sa Romans 13 verse 7. Basahin ni Brother Angelo. Romans 13 verse 7. Okay na. Yan, salamat. Pinapak, ang sinabi po dyan, sa Tagalog po sabi dyan, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat na buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ito yung yung mga buwis natin, di ba? Sabi sa pagkatrabaho, may mga talaga yan, may mga komisyon, may mga kailangan tayo. Bawa sa kalsada na lang, yung toll pay, di ba? Sa amin, sa mga nag-joyride, yung mga commission yan, 20%. Tapos, maging tayo dyan. Number one, dapat tayo ay maging, sumunod. Na huwag natin silang, kasi nga syempre, sila yung nagpapamalakad. Parang ang tating doon. Kasi minamanage nila yung mundo natin, kung paano yan. Pero, alam naman natin yung mundo natin eh. Punong-puno ng letter C. Letter C, ano yun? Yung bansa natin ay, yung letter C, ano yun? Corruption, di ba? Ang hirap, yung mahirap sa atin. Yung nangyayari ganun. Pero dapat nga, gaya nga nasabi ko kanina, we need to pray. Pag-pray natin sila na sana naman ay maging maayos yung takbo ng ating bansa. At yun po, maging tayo dyan, maging tapat tayo dyan sa pagbibigay nila ng buwis. At dito lang naman sa verse 13, verse 1, nakikita natin niya sa verse 13, verse 1, yung naman dyan, na verse 1, sabi dyan, let every soul subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that we are ordained of God. Kasi binigay din niya sa atin ng Panginoon. Kaya we need to obey. Ayun po, at sa 2 Samuel 23 verse 3, ito yung mga verse. Sabi po dyan, the God of Israel said, Panginoon, nagsabi siya sa mga taga-Israel, the Rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. So, sa Old Testament, pinapaliwanag niya dito na meron talaga siyang inilagay para din mag-guide sa atin. At minsan nga, hindi natin maiwasan na meron talagang nagpipay na mga leader. Pero, lagi natin babalik doon na we need to pray. Pray tayo. Pag-pray natin sila. At marami pa pong mga verse, hindi na natin isa-isahin, baka punin tayo ng 11. Siguro baka apya-apya lang sa mga verse. At lahat naman ng mga verse na yan is tumatalakay na kailangan mong sundin yung batas. Ayun lang naman yung ibig sabihin. At kung may mga time pa kayo, pwede nyo yung picturean, tapos basahin nyo na lang sa bahay nyo. At pagbulay-bulayan kung ano ba ang ibig sabihin ng mga bawat verse. At number 1 na po tayo. Ano naman po yung number 1 is the government system during the time of our Lord Jesus Christ. Ano yung sistema ng gobyerno nung time po na ating Panginoong Kristo? Ano ba yung ginagawa nila?
ano ba yung meron, di ba? Na number one is a word of slavery. Di ba? Isang mundo ng pagkaalipin. Talagang servant ka, alipin ka. Yung kailangan gawin natin is, dito po makikita natin na there were approximately 3 slaves to every free man in the Roman Empire. Under the influence of Roman law, a slave was usually considered to be a person owned by another, without rights and like any other form of personal property to be used and disposed of in whatever way the owner may wish. Ayan, makikita natin dito, sa ilalim ng impluensya ng batas ng Roma, ang isang alipin ay karaniwang itinuturing ng isang tao ng pag-aari ng iba. Di ba pag minsan, pag narinig natin yung word ng alipin, alila, di ba? Kaya nga dun sa time ni Jesus Christ, when we say na slavery, when we say na pag sinabi natin alipin, is tagusunod talaga tayo. Amen? Hindi lang tayo basta alipin din sa Panginoon, kundi maging tagasunod talaga tayo sa batas. Okay po, kasi para din naman sa atin yan. Marami namang mga batas na, may mga batas naman na alam natin na kapareho ng batas ng Panginoon. Siyempre, pag alam naman natin na hindi para sa Diyos, susundin mo ba? Hindi, siyempre. Ang susundin natin, kung ano, yung sinasabi ng Biblia. Okay po. Dito po, we are the slave. Yung makikita natin dito na sila yung mga pag sinabi natin is slave, is to obey. Kung sino man yung namumuno sa atin. At tulad ng anumang ibang paraan ng anyong personal na ari-arian, ay maaari gamitin at itapon sa anumang paraan na nais ng may-ari. Diba? Ibig sabihin, parang ang hirap talagang maging slave. Diba? Kahit naman sa panahon ng Egypt, sa Old Testament, sila ay mga naging slave sila, pinapahirapan sila. Pero ginagawa nila yun dahil gusto nilang sumunod, dahil ayaw nilang mapahamak. Di ba means, kapag tayo ay sumusunod, natututo tayo, at pangalawa, hindi lang tayo natututo, kundi para hindi tayo mapagalitan, hindi tayo mapahamak, kaya tayo sumusunod sa mga batas. Okay? Ayun ang ginagawa ng isang slave. At letter B, a word absolute rulers, they very anong basa dyan? Antithesis, tama po ba? Pakorek po. Antithesis ba? At iba yun. Ay, sorry. Letter B pala. Sorry po. A word of absolute rulers, the very antithesis. Tama po ba yung basa ko? Antithesis. Of democracy, all power was in one man's hand. Makikita natin dito yung ang kabaliktaran ng demokrasya, nasa isang tao lamang ang lahat ng kapangyarihan. Minsan, nasa sa atin talaga kung susunod ka o hindi. Nasa sayo. Kasi marami naman, kahit sa Bible naman, pag tayo ay meron tayong nabasa sa Bible, minsan di naman talaga natin nabibigyan ng halaga. Di ba po? Lagi natin i-aalibay na makasalanan ako, parang ang hirap. Marami tayong alibay, tayong mga tao Marami tayong reason para hindi sumunod. Pero, dito sa batas, ay nga, gaya nga ng sabi ko, may mga batas na hindi akma sa pagiging Kristiyano natin. Diba? Magbigay ka ng batas, Kuya Brother Tirso, na hindi natin pwedeng sundin, lalo na against sa Biblia. Medyo may hinapin pa din ito medyo palakas na lang. Ayun. Ayun ang pinakamahirap kapag naisip na nila na magkaroon ng batas na gano'n. Diba? Kaya ako siguro, magbahagi na talaga tayo. At marami pa, ano pa yung mga batas? Yung Soji Bill, di ba? Pinapasa nila yan. Sana ipag-pray natin, huwag talagang mapasa yun. Kasi, bakit? Against ang Bible dun Against ang Panginoon dun At ano pa? Marami pang mga batas na
ipinapasa ngayon sa Senado na hindi na ano ng Bible, hindi na sakop ng Biblia. Siyempre, pag alam naman natin hindi para sa Panginoon, hindi natin yung susundin. Amen? Ang susundin natin yung para sa Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Ano pa po? A word of high taxes. Ayan. A word of high taxes. Talagang yung mga buwis, yung inaano natin. Sa Luke chapter 2 verse 1. Luke chapter 2 verse 1. Medyo nakakaantok po yung panahon ngayon kasi ako din na. Nararamdaman ko kayo. Pero ayos lang po yan. Papatulogin ko pa kayo. Luke chapter 2 verse 1, at sabi po dyan, and it came to pass in those days that there went out decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Diba? Kailangan talaga dito sa mundong ito, punong-puno ng tax natin. Lahat na binabayaran Diba? Lahat na may tax. Tubig, hangin. Diba yung hangin yan? Tax yun. Babayaran natin yan. Yung ilaw, at anumang bagay. Pero dati, wala namang ganito diba? Yung panahon ng Old Testament. Pero dahil ito nga, siyempre, maging masunuri na lang tayo. Wala naman tayo magagawa kung makikipaglaban ka, makikipaglaban. Bakit ganun? Dapat wala ng bayad sa Panginoon naman ito lahat. Hindi natin masabi kasi nga, sila na yung nagmamanage. Parang, ang dating is, kailangan na lang talaga natin sa bulan. Ano po? At letter D, a word of persecution. Alam ko kayo, dito sa mundong to, talagang puno-puno ng persecution. Kahit yung katabi mo, di ba? Minsan, nape-persecute ka. Yung kasama mo sa bahay mo, nape-persecute ka. Pero dito, yung mundo talaga is a word of persecution. Kaya, sabi dyan, people were chattel for the Romans in Roman society. People were treated differently based on their wealth, gender, and citizenship. Kaya po, sabi niya, yung tinagalog ko pa, ang mga tao ay naging ari-arian para sa mga Romano dati kasi naari-arian tayo. Kumbaga, wala silang sinisino. Talagang kailangan mong magpasako. At sa lipunang Romano, ang mga tao ay tinatrato ng iba-iba batay sa kanilang kayamanan, kasarian at pagkamamamayan. Ganun alam naman po natin na ganito yung nangyayari sa atin ng mga pag-uusig. Pero, ganun pa man, ganun man yung nangyayari. Lagi natin papanalangin. Lagi talaga tayong, kahit na may mga persecution, di ba? Talo na sa atin. Ang dami na natin bayarin, di ba? Ang dami na natin, kumbaga, habang tumataas yung mga bilihin, hindi naman tumataas yung sahod, di ba? Mababa na lang yung sahod mo, mapapagalitan ka pa. Diba? Yung masakit. Diba? Kaya, nakakapatid, yan yung mga persecution na pinagdadaanan natin. Na minsan, pagod ka na, alam mo yung pinaka nakakapagod pagka pumapasok ka ng work. Hindi yung work yung yung traffic. Diba? Yung mga minsan, persecution yan. Lalo pag traffic. Tapos late ka na, tapos mag-ano ka pa, malilate ka pa, makapagalitan ka pa. Hindi minus yun. Mababawasan pa yung mo. May mga company ba na kapag late ay binabawasan yung sahod? Meron bang mga ganun? Sister Princess? May mga ganun ba? Na kapag late ka, babawasan yung mo. May mga ganun po ba? O yun, yung mga nakakalungkot. Kaya, blessed din yung mga trabaho na hawak ko yung oras yun. Diba? Nasa sayo kung pwede kang hindi magtrabaho, pwede kang magtrabaho. Diba? Kaso nga, pag di ka nagtrabaho, wala kang kakain. Yun lang. Yun lang yung natin. Kaya po yung mga kapatid ko, may mga persecution na. Ayun yung nangyari. Roman anong may kakagawan yun. Pero wala tayong magawa, is to obey na lang at maging masunurin na lang tayo dahil hindi yung ng ating Panginoon.
And letter E, the solution given by our Lord Jesus Christ. Ang solusyon ay binigay ng ating Panginoong Kristo. Ito yung mga solusyon. Number 1, Christ did not come to seek social change, overthrow the government, or lead. Di dumating si Kristo upang maganap ng pagbabago sa lipunan. Kundi pabagsakin ng gobyerno or manguna sa isang marcha para sa karapatang sibil. Ayun na po, kaya dumating si Jesus Christ. Dito na tayo mag-iisip na tinatawag na, kung hindi yan para sa Diyos, huwag natin sundin. Kung para sa Diyos yan, sundin natin. At kung makakabuti sa'yo, yun yung sundin mo. Ayun yung ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya dumating siya dito. Christ did not come to seek social change. Hindi para baguhin. Kundi, magkaroon tayo ng tinatawag na, pagtaliwas yan sa Biblia, wala yan, di dapat sundin. Pero pag good sa Biblia, nagtugma yung Biblia at sa government, yun dapat natin sundin. Amen? Napakadaling explanation lang po yun. The problem of his day were far more severe than ours. Ang mga problema ng kanyang panahon ay mas malala kaysa sa atin. Diba? Yung panahon na yun, napakahirap, napakalala, mas malala doon. Sa atin ngayon is, dahil fulfilled na yung Bible, blessed tayo kasi hindi natin naabutan yung sobrang higpit mo. Kasi that time, pag hindi ka sumunod, talagang ipagkalalagyan ka eh. Talagang paparusahan ka. Diba? Pag nakita lang nila na, sa Panginoong Kristo to, yari ka ngayon. Ngayon, hindi naman nangyayari yan sa atin. Halimbawa, si Brother Terso, nagbahagi ng salita ng Diyos. Diba? Alam mo gagawin dyan? Yari yan sa mga namumuno sa atin. Sa mga namumuna. Pag nalaman nila nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon, paparusahan ka. Diba? Kaya tayo, napaka-bless natin, is malaya tayo, na wala sa ating, hindi tayo pinagbabawalan na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo pinagbabawalan na mag-share ng kung ano-ano sa social media. Diba? Pero pag alam naman natin hindi maganda, huwag natin i-share. Kaya nga maganda i-share natin yung salita ng Panginoon. Kasi napaka-bless ng lugar natin. Sobrang laya. Hindi katulad ng ibang mga bansa at maraming mga bansa na mga komunist. Nakaka-bless yung mga missionary na makikita mo sila, paano kayo nakakatatag sa ganyan? Pero hindi wala silang Bible, tapos nagsishare sila ng salita ng Diyos. Diba? Baka nga pag nagbanggit ka ng John 3:16 doon, ulihin ka. Diba? Pag nalaman nila, nagkukot ka lang verse, may mga ganun po eh. May mga ibang bansa na pag nagkukot ka lang ng verse, yari ka. Pwede ka nang nang tawag doon, yung mabalik ka doon sa lugar niya. At yun po, mga kapatid, napaka-bless po ng lugar natin, ng bansa natin. Kaya samantalahin natin, kasi baka pagdating ng araw, pagka hindi dininig yung mga prayer natin, na baga parang ititest yung faith natin, na kailangan, biglang naging communist yung bansa natin, yari tayo. Wala na, hindi na tayo malayo makapag-share. Baka yung mga Bible natin, na-dispose ko lahat. Kaya napaka-bless po, mga kapatid natin bansa. Na kahit pa paano, malaya tayo, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. At number 2, government is ordained by God. Sa Panginoon po yan. Okay, tinatag po yan ng Panginoon, yung government. Kasi noon pa man, sa Old Testament pa lang, kay Abraham pa lang, utos nga ang Diyos eh. Ano ang utos ng Diyos sa kanila? Huwag kakainin yung pinagbabawal. Diba? Utos niya na yun. Tapos, at marami pang mga, pagdating sa Old Testament, sa Exodus, yun yan na binuo sa pamamagitan ni Moses, yung tinatawag na Ten Commandments. Kaya nga si Moses, nagalit siya eh. Diba? Yung binasag nila yung yung mga joke ng mga ibang mga preacher, mga pastor, sinasabi nila, kaya daw binasag niya. Kasi sabi ng Panginoon, puro utos, puro utos. Kasi ilang beses siya umakyat din, ikaw ba naman, nakakit ka sa
bundok, nakakapagod nga naman yun. Pero di natin alam kung ba't niya ba binasag yun. Siguro dahil nga naman, kaya niya binasag yun. Siyempre, kung ba naman madatnan mo yung mga kapwa mo mananampalataya na sumasamba sila sa mga hindi naman sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, itong batas pala is pahalagahan natin. Kasi ito ay ordain ng Panginoon. In-ordain ito ng Diyos. At yan, makikita natin sa letter A, and for government are set to enforce the law. Sabihin po, nakahanda ang mga gobyerno na ipinatupad ng batas. Yan. Yung mga batas na yan, kaya nga nasabi ko, kung hindi naman para sa Diyos, kung natin sundin. Kung para sa Diyos, ay sundin natin. And letter B, power belongs to God. Ang kapangyarihan ay sa Diyos. Sa Panginoon po yung kapangyarihan. Mababasa pa po natin sa may verse, sa Psalms chapter 62 verse 11, pabasa po ni Sister Danica. Psalm 62 verse 11. Amen. Ayan po, malino naman po. God had spoken once. Have I heard this? The power belongeth unto God. Belong sa Panginoon. Sabihin, sa Panginoon talaga yung batas. Kaya need talaga natin na sumunod. Ano po? Letter C is simple men have always abused God's gift. Meaning to say, letter D po pala, God's rules in the kingdom of men. Meaning to say, ang Diyos ang namamahala sa karya ng mga tao. Kaya, alam naman natin yan, kapag sa mga pagkakataon, God rules in the kingdom of men. Talagang binigay sa ating rules para talaga sundin natin. And letter E, government exists to punish evil and reward good. Ang gobyerno ay umihiran upang parusahan ng masama at katimpalaan ng mga mabubuti. Naman natin, kapag ay ang mga pagkasinunod mo, diba? Pag sinusunod natin yung batas, ang result niyan is meron ka makakabuti yan sa'yo. Okay? Ganun din sa salita ng Diyos. Kapag sinunod mo yung salita ng Panginoon, kapag sinunod po yan, iyan ay makakabuti sa'yo. Kapag hindi mo yan sinunod, ganun din, yan makakabuti sa'yo. Sa madaling sabi, kung ano yung tinanim mo, ay hindi yung aanin mo. Okay po? Kaya we need to obey kung ano yung pinag-uutos sa atin ng Diyos, kung ano man yung batas na pinano natin. Kung hindi yan para sa Diyos, huwag natin sundin. Yun lang naman yun eh. Napakadali lang naman eh. And last, number 3, ano naman po yung duty natin to the civil government? Our duties to the civil government. Ano ba yung maging katayuan natin? Kung ano ba yung dapat natin gawin as a Christian, bilang isang anak ng Diyos. So nga po, letter A, we must be in subjection to them their laws. Dapat tayo sumunod sa kanilang mga batas. In Romans 13 verse 1, basahin po ni sino ba pwede magbasa? Brother Adrian.
Kaya sabi po dyan, let every soul, lahat ng mga kaluluwa, yung mga be subject unto the higher powers, yung mga matataas na mga pangyarihan, kailangan natin silang sundin. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Talagang galing po yan sa Panginoon at ang mga kapangyarihan yaon, hinirang ng Diyos. Binigay po yan sa atin ng Panginoon. Nung tayo po ba ay nagkaroon ng botohan, pinag-pray po ba natin yung iboboto natin? Pinag-pray po ba natin yung mga pinili natin mga senador, kung sino man yan, mayor natin, kagawad natin, at pinag-pray po natin yan. Kasi, alam naman po natin na yan ay mga ibibigay din sa atin ng Panginoon. Pero pag alam naman natin, parang medyo alanganin, yun yung mahirap. Kaya sabi ko, ulit-ulit, pag hindi yan para sa Panginoon, huwag natin sundin. Yun lang po yun. At magkaroon talaga tayo ng subjection. Dahil yun yung isang duty ng isang anak ng Diyos. Ay yung dapat, kaya nga isa to sa mga magbibigay example sa atin. Yung mga simpleng bagay lang, magtapon ng basura, di ba? Kung saan-saan. Lagi ang pinasabi ni Pastor Boo, yung tatapon ka kung saan-saan ng basura. At ipakita mo sa sarili mo na nagkaano ka. Ipapasubject ka sa mga traffic sign. Hindi naman natin maiwasan. Lalo pag hindi mo nakikita yung signboard. Manatili ka lang pala sa kaliwa para kumaliwa. Pino ka sa kanan, lagi ka huli ka. May mga ganun talaga. Pero mga kapatid, as a Christian, we must be in subjection. Amen po ba mga kapatid na tayo po ay nagpapasubject or umusunod po ba tayo sa kung ano yung batas na binigay sa atin? Kasi galing yan sa Panginoon. Siyempre kung hindi yan, kung talagang against, hindi yan para sa Diyos. Susundin natin yung talagang tugma sa salita ng Diyos kung ano yung ng government. And letter B, Christian will impact. Ito na po yung maganda. Society from the inside by living quiet, peaceable lives in godliness and honesty. Ganito po ba tayo mga kapatid? Ang mga Kristiyano ay magkaroon ng epekto sa lipunan mula sa loob sa pamamagitan ng pamumuhay na tahimik at mapayapang buhay na may kabanalan at katapatan. Sa Christian din, dito na papasok yung paging magandang halimbawa ka. Na pagdating pa lang sa mga simpleng bagay, maliliit na bagay. Kasi kahit maliit na bagay yan, na batas, kailangan sundin pa din natin yun. Kasi as a Christian, ay yung duties natin. Sumunod talaga tayo sa kung ano yung batas. And last, hindi lang po yun, we are to pray for those in authority. Kailangan ipag-pray natin yung mga nakatayo dyan sa government, sa gobyerno. Okay? Kung may nakikita man tayong mga corruption or anumang mga bagay na hindi mo nagugustuhan, we need to pray. Amen? Pag-pray natin sila. Kasi hindi biro ang mailagay sa ganyang mga sitwasyon. Minsan nga, di ba? Naiisip natin, paano kaya pag naging presidente ako? Or kaya nga maganda na meron talagang Kristiyano sa loob din ng government. Ang masakit nga lang, kapag hindi naging maganda yung motibo. Sabi ng teacher ko, okay lang naman kung mag-ano ka. Sabi ng teacher ko, tinanong ko siya about sa government. Kasi nga, tinanong ko, Pastor, okay lang ba na Kristiyano sumali sa isang government? Okay lang, basta maganda ang motive niya. Kung ang motive niya is to win soul, diba ko, Pastor na dato? Kung ang motive niya is to win soul para, syempre, para makabahagi ng salita niya, good sure. Pero kung ang motive niya is para makilala siya, is para kumita, o para maging corrupt, may mali yun. Hindi magandang motibo yun. Dapat, kung sasali ka man sa ganyan,
pag-pray mo muna, di ba? Pagkatapos mo ipag-pray, magpa-advise ka sa pastor mo. Kung may gusto mong tumakbo dito ng kagawan, wala namang problema yun eh. Basta lagi mong tandaan, tama ba yung motibo mo? Pag ginawa mo ba yan, ay matutuwa ba ang Diyos ko? Kasi may mga Christian din na sumali sa mga government, sila yung natangay. Hindi sila yung nakatangay. Yung mahirap. Kaya nakakuha ko yung point ng teacher ko na, okay, gets ko na. Yung pagsabi niya pala na, basta kapag pumasok ka sa mga ganyang bagay, tama yung motibo mo. Kasi ganoon din naman sa paglilingkod sa Panginoon. Pag nililingkod tayo sa Diyos, pag hindi tama motibo mo, hindi nagiging maganda yung resulta. Amen? Kaya mga kapatid, kung may binabalak ka, kailan ba ang election ulit? May binabalak kang sumali sa kagawad, correct mo muna yung motibo mo. Tama ka. Pag-pray mo, pa-advise ka sa pastor, at hindi basta-basta, hindi madali ang pumasok sa isang ganyan. Kung manalo ka, amen. Pero, dapat isipin mo pa rin na ginagawa mo yan, hindi para sa sarili mo. Ginagawa mo yan para makapagkakay ka din ng kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Tayo po ay tumayong lahat, tapos po tayo sa ating Sunday School. Sama na rin po natin ang ating Sunday School offering. Basis na lang po yung offering ba? At let's pray po, tayo po yung manalangin. Hindi po natin ang mga mata. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa dito. Salamat po Panginoon sa mga bibigyan niyo po sa amin ng mga kung ano po yung dapat namin gawin. Salamat po sa laws at sa batas na binigay niyo. Kung ito yung sundin. Alam naman po namin Panginoon kapag hindi po para sa iyo, hindi po dapat namin po sundin. Salamat po Lord sa mga pagkakataon na nandito po kami ngayon, ingatan niyo po kami tinabayan. Sa amin po papatuloy, sa aming morning service. Bless niyo po ito Panginoon at palayan po ang bawat isa. Kung po kami alis dito, hindi po namin tagay yung pagkakalang spiritual. Kailangan din po namin Panginoon sa aming Sunday School offering. Bless niyo po ito at maging kagamit-gamit po Panginoon sa inyong gawain. Ito po ang aming sa aming dalangin. Sa matamis sa Panginoon sa San Diyos ay kaligtas. Amen. Amen po.